Samantala, nagpa-press con kanina si Vice President Sara Duterte matapos siyang bumoto sa Davao City. Ayon sa bise, pinag-usapan na ng kanilang kampo kung paano makakapag-oath taking ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ito ay magwawagi sa pagka-alkalde diyan sa Davao. Kalaban ni Digong sa posisyon ang kanyang dating cabinet secretary na si Carlo Nograles. Ayon sa bise, hindi raw nakaboto sa The Hague ang dating Pangulo dahil bigo itong makapagparehistro. Sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, until noon of June 30 para siya maka-oath. Wala talaga siya dito. So ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Samantala, kumpiyansa naman si VP Sara na mananalo sa pagkasenador ang ilang mga Duterten o yung mga inendorso ng kanilang pamilya. Yan daw ang sinabi niya sa kanyang ama nang musta ito sa eleksyon. Binigyan ko siya ng number na more than 2. I based that number on mga surveys na nakikita ko.